Okay, ano nga ba yung mga common reasons kung bakit tayo nadi-decline pa rin dito sa GCash at hindi pa rin tayo makaloan kahit matagal na tayong user ng GCash? Hi mga kadet! Welcome back to my channel. Dito pag-uusapan natin lahat ng mga money hacks, online loans at GCash tricks para makasabay tayong lahat sa digital pera ngayon. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutang i-like, subscribe at i-click ang bell para updated ka sa mga legit money tips. So, ang number 1 reason dyan ay low G-score. So, kung mababa ang G-score mo, madalas rejected ka niyan. Kaya dapat laging active ang GCash mo. Gamitin mo ito sa bills, sa load, pag-send ng money at online shopping para tumaas. So check mo na ngayon ang G-score mo kung ilan na ba dyan. O mababa ka pa rin ba sa 500? And number 2, kung basic user ka lang, upgrade mo na kaagad ito sa fully verified. Kasi baka hanggang ngayon hindi ka pa fully verified. Gusto ng GCash kasi makita na legit user ka. So, inactive account ka niyan kapag bihira kang gumagamit ng kanilang application na GCash. Akala ng system, inactive ka, so kahit may balance ka, hindi ka pa rin makapasok-pasok sa paglo-loan. And part 2 naman, paano natin ma-increase ang approval chance para ma-approve tayo sa ating mga na-applyan na loan like G-Loan, G-Gifts, G-Credit. Paano tayo mabibigyan ng offer ni GCash? So, ang number 1 na dapat natin gawin is use GCash daily. Gamitin lagi si GCash kahit maliit na transaction like load or pay QR. Every activity helps your G-score naman talaga. At ang sinasabi ko rin dito is dapat pay on time ka. For example, nabigyan ka ni offer ni GCash sa iyong G-Loan at G-Gifts. So, dapat kailangan mo ito bayaran on time. Huwag mong palampasin yung mga due date para mabigyan ka pa ng mga malaking offer sa next offer ni GCash. For example, wala ka pang G-Credit. Since nagbabayad ka ng i-16 mo on time, ayan, mabibigyan ka niya ng another offer sa another loan offer niya like G-Credit. Ang dapat nating iwasan is avoid refunds or disputes. Kahit maliit lang yan, nakaka-affect yan sa trust rating mo. So, maintain positive wallet balance. Laging may laman dapat. Kahit 50 to 100 pesos ay okay lang yan kay GCash. Proof yan na active user ka. And for especially yung sinasabi ko, dapat laging yung i-check ang app updates. Sa 2025 update, may mga bagong rules yan. Kaya make sure na naka-update ang GCash mo sa latest version. And magbibigay din ako ng bonus hack. Ito yung mga secret trick. So, ito ang secret na maraming hindi alam. Connect your GCash to ShopeePay or Maya. Kapag active ang connected wallets mo, nakikita ni system na financially responsible ka. Based on my experience, after 2 weeks ng daily use ng GCash, na-unlock ko na kaagad yung G-Gifts ko. Kaya nga umabot na tayo dito ng 100,000 na G-Gifts offer. Di ba? Ang laki-laki naman yan. So, ayun na mga kadet, ayun na mga kabudget, sana nakatulong sa inyo ang mga tips na to para finally ma-approve ka na sa G-Gifts, G-Loan o G-Credit. Kung gusto mo pa ng part 2, paano i-convert ang G-Credit to real cash, ayan, paki-comment naman dyan sa ating comment section, GCash Hacks Part 2. So, don't forget to like and subscribe, and always remember, ang diskarte hindi lang sa pera, kundi sa kaalaman. Again, this is that, and nandyan, naka-playlist yung ating, kung gusto mo manood ng all about G-Gifts, G-Loan, GCash, pag ito i-convert, ayan, nandyan yan sa ating playlist. Pakitingnan na lang. Again, this is that, and thank you for watching.